Napakalawak ng mundo ng barbering. Hindi ito madaling trabaho. Nagiging madali lang dahil sanay na kami ng mga barbero. Pero halimbawa ay nagsisimula ka pa lang, medyo mahirap siya talagang gamayin. Almost ilang taon ang pinag-aaralan para mag-grow. So ako halos ilang taon ako bago nag-grow. So saka ko na lang din nalaman na may mga bagay-bagay pala sa mukha ng isang tao. Hindi basta gupit lang. Hindi katulad ng mga driver na maghahatid ka lang ng pasahero, okay na. Dito, pag upo pa lang ng customer, iisipin mo na agad kung anong babagay sa kanyang gupit. Tapos, within a second, dapat maisip mo na yun kung anong bagay sa kanya. Kasi tatagal masyado yung oras mo. Kung nakikita nyo dyan sa video na yan, marami kaming napag-usapan ni client. So, kailangan talaga communication, yun yung pinakamahalaga eh. Para magkaintindihan kayong dalawa. Tapos, ang pinaka-importante diyan dapat sinusunod lagi yung gusto ng customer. Minsan nga kahit pangit, pangit yung gusto ng customer talaga wala akong magagawa, eh. Kailangan mo na lang talagang gawin 'yun. Pero lagi naman ding nagsa-suggest ng mga magagandang haircut na mas bagay sa kanya. Pero minsan may makulit, eh, di goods lang. "Seryoso ka ba?" Sinasabi ko sa kanya. So pagkatapos, okay naman siguro sanay siya sa gano'ng gupit kaya dun mas komportable si client. Eh, wala tayong magagawa, eh, gano'n talaga. Sundin na lang natin yung gusto nila. Pero ang iba na nagtitiwala talaga sa barbero dahil ang ibang ginugupitan namin madalas recommended na talaga ng mga tropa nila kasi nababalitaan nila na maayos naman daw maggupit, so nagfi-fit naman. Kaya nagagawa yung maayos na gupit katulad nito ni tropa. Natuwa siya sa gupit. So, yun yung pinakamagandang part. Yung customer mo is natutuwa sa ginagawa mo. Yung baga obra mo dala niya, araw-araw yung obra mo. Yun ang best part all the time para sa akin mga kuis. Thank you.